Thunder hindi matanggap ang kontrobersyal na tawagan laban sa Warriors. Washington Wizards nahihirapan. Lillard nagsisimula na sa Bucks. Bago ang lahat, kung gusto niyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10 mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Bagong korte, bagong uniforme at umaasa ang Miami Heat sa isang bagong simula. Nagtala si Tyler Hero ng 24 points at kulang na lang sa isang assist para sa isang triple-double. Idinagdag ni Jimmy Butler ang 20 points at pinutol ng Heat ang kanilang apat na sunod na talo sa pamamagitan ng pagkapanalo sa Washington Wizards sa score na 121-114 noong Biyernes ng gabi. Nagtapos si Hero na may 10 rebounds at 9 na assist para sa Miami. Nagtala ng 18 na punto si Bam Adebayo at Duncan Robinson na may shooting percentage na 60%. Sabi ni Hero, malayo pa tayo. Ito ang unang laro sa in-season tournament para sa parehong kupunan. Ang Heat na nanalo sa kanilang bagong penturadong pula na korte at Heat culture ng mga jersey at ang Wizards ay nasa East Group B kasama ang Milwaukee, New York at Charlotte. Nanalo ang Bucks ng 110-105 laban sa Knicks sa ibang laro ng East B noong Biyernes ng gabi. Ang susunod na laro ng Wizards sa torneo ay sa ika-10 ng Nobyembre sa kanilang tahanan laban sa Charlotte. Ang susunod na laro ng Miami sa torneo ay sa ika-14 ng Nobyembre sa Charlotte. Nagtala si Kyle Kuzma ng 22 points para sa Washington, kung saan nakuha ni Jordan Poole ang 19 points at si Deni Avdija ay may 14 points. Sa tingin ko, kailangan nating maglaro na mas maganda at magsumikap ng kaunti, sabi ni Kuzma. Sa tingin ko, lahat tayo ay kailangang mag-improve. Ang Wizards ay nag-miss ng kanilang unang tira. Pagkatapos, ay nagtala ng kanilang straight na 10 tira bilang bahagi ng isang estatistikong kakaibang unang quarter. Nagtala ang Washington ng 76.5% shooting percentage sa quarter. Ito ang pinakamataas na rate sa NBA ngayong season. At ito rin ang pinakamagandang first quarter ng Wizards sa kanilang huling 295 na laro. Ito rin ang pinakamataas na shooting percentage na pinayagan ng Heat sa isang opening period mula ng isang NBA Finals game laban sa San Antonio noong June 10, 2014. 814 na laro na ang lumipas kasama na ang playoffs. Karamihan na maagang tira ng Wizards ay laban sa panglimang starting lineup ng Miami sa kanilang huling 5 laro. Ito ay ang ikatatlong pagkakataon lamang sa kasaysayan ng Heat na ginamit nila ang iba't ibang lineup sa unang 6 na laro ng season. Si Haywood Highsmith ang nagsimula bilang power forward kahit available na maglaro si Kevin Love. Si Kevin ay nagdala ng maraming bagay mula sa isang aspeto ng espiritu, koneksyon at pamumuno, sabi ni Heat coach Erik Spoelstra, na nagdesisyon na hindi gamitin si Love. Ito ay isang hakbang lamang sa ngayon. Ngunit, kahit ang maraming maagang tira ng Wizards ay hindi nagbigay sa Washington ng lamang pagkatapos ng 12 minutes. Ito ay sa score na 34-34. Sa pagtatapos ng unang quarter at sa huli ay lumamang ang Miami ng 10 puntos bago magtapos ang unang kalahati ng laro sa score na 60-54. At pagkatapos naman sa ikatlong quarter, kinuha ng Heat ang control. Tumambak ang Miami sa Washington sa score na 41-27. At ito ay nagdala ng 101-81 na abante papasok sa ika-4 na quarter. Nangunguna ng 25 na puntos ang Heat sa kalagitnaan ng ika-4 na quarter bago nagkaroon ng 15-0 run ang Washington. Karamihan ay mula sa mga pinalitang players upang makalapit sa 115-105. Sa 5 third quarter ng season na ito, ang Wizards ay nagpapaula ng hindi kakulangan sa 31 points laban sa kalaban. Pinapayagan namin ang mga kupunan na makabuo ng malalaking punto sa third quarter, sabi ni Wizards coach Wes Unseld Jr. Kailangan naming malutas iyon. Bigyan natin sila ng gantimpala, handa sila sa third quarter na iyon. Kahit na may 57% shooting percentage ang Wizard, sila pa rin ang natalo. Ang atake, tsak na maganda ngayong gabi, sabi ni Butler. Ang depensa, hindi ganon kaganda. Sa kabilang banda naman, sa unang in-season tournament at ang clutch performance ni Damian Lillard at shot blocking prowess ni Brook Lopez ang nagtulak sa Milwaukee Bucks patungo sa tagumpay na 110-105 laban sa New York Knicks.
Nagtala si Lillard ng 30 na puntos at gumawa ng mahalagang go-ahead 3-pointer na mahigit 1 minuto na natitira sa laro, na tinulungan ni Giannis Antetokounmpo na nag-ambag ng 22 points, 8 rebounds at 6 na assist. Binigyang diin ni Lillard ang patuloy na proseso ng pagbuo ng chemistry sa kanyang bagong kakampi, habang hinahanap nila ang pagpapabuti ng kanilang partnership sa basketball court. Kahit sa kahusayan ni Jalen Brunson nagtala ng 45 na puntos para sa New York Knicks, nagawa pa ring itaguyod ng Milwaukee Bucks ang 110-105 na tagumpay. Nagpakita si Brook Lopez ng puwersang depensibo na may 8 block na nagpapamalas ng kanyang galing nang siya ay naging runner-up sa NBA Defensive Player of the Year noong nakaraang season. Sa unang 4 na laro, na eksperimento ni Milwaukee's new coach Adrian Griffin sa iba't ibang estratehiya sa depensa na pumipigil sa paglapit ni Lopez sa basket. Gayunpaman, pagkatapos ng kanilang pagkatalo sa Toronto, tinanggap ni Griffin ang payo ng ilang mga manlalaro at bumalik sa rim protection approach na nagtagumpay. Nagpahayag ng pasasalamat si Lopez sa kanyang coach sa kanyang kakayahang mag-adjust. Sa mahirap na labang ito, pinili ng Bucks na bigyang pansin ang pagprotekta sa 3-point line, kahit na ito ay nangangahulugang pagbibigay daan sa ilang mahirap na 2-point na tira ni Brunson. Ang kombinasyon ng clutch performance ni Damian Lillard, ang depensibong dominasyon ni Lopez, at ang taktil na pag-ayos ni Coach Griffin ay nagbigay daan para makamit ng Milwaukee Bucks ang tagumpay sa laro laban sa New York Knicks. Pinahalagahan ni Brook Lopez ang kakayahang mag-adjust ni Coach Adrian Griffin at ang kakayahan ng koponan na magpaturo. Sa kabila ng 14 puntos na lamang ng Bucks noong third quarter, nahirapan sila sa bandang huli, kung saan naranasan nila ang halos 7 minutong walang puntos. Ang isang mahalagang late 3-pointer ni Jalen Brunson ay pansamantalang nagbigay sa kanila ng lamang. Nagpapakita ng kanyang kakayahan na mag-draw ng fouls at magposisyon ng maayos, na pinuri ni Lillard kahit hindi gaanong matagumpay ang kanyang 3-point shooting. Ang clutch 3-pointer ni Damian Lillard ang nagbigay sa Milwaukee Bucks ng mahalagang lamang bilang tugon sa basket ni Jalen Brunson. Ang tulong ni Chris Middleton ay nagdulot ng 3-point play. Pinalawak ang lamang sa 107-103. Nagdagdag si Brook Lopez ng mahalagang late block at nagtala ng isa sa 2 free throw. Sa kabila ng huling layup ni Brunson na pinalapit ang agwat sa 108-105 na may 8.8 segundo na natitira, tiniyak ni Lillard ang tagumpay ng Bucks sa pamamagitan ng 2 matagumpay na free throw. Pinuri ni Knicks coach Tom Thibodeau ang pagsisikap, ngunit humiling ng mas maraming determinasyon, habang ang Knicks ay naglaro nang wala si RJ Barrett para sa ikalawang sunod na laro dahil sa knee injury. At sa kabilang banda naman, sa pagbukas ng NBA in-season tournament ng Golden State Warriors noong Biyernes ng gabi laban ang Oklahoma City Thunder, isinilayan muli ni Curry kung bakit siya ay higit pa sa tanyag na pinakamahusay na shooter na naglalaro sa hardwood. Kasama si Josh Giddey na nagbabantay sa kanya, nakita ni Steph na patungo sa ring si Gary Payton II at nagawa niya ito ng no-look alley-oop. Siyempre, ang mga fans ay talagang nawawala ang kanilang mga isip matapos ang hindi kapanipaniwalang play na iyon. Panalo ang Golden State Warriors laban sa Oklahoma City Thunder sa score na 141-139. Salamat sa isang game-winning layup ni Steph na may natitirang 0.2 na seconds. Naging kontrobersyal naman ang pagtatapos sa laban sa panahong ginawa ni Draymond Green ang play na ito, at sinabing nakakahiya nga raw ang pagtatapos sa laro ayon sa isang commentator. Pinuri ni Draymond Green ang NBA sa paglikha ng nakaka-exciting na atmosphere sa buong laro. Binigyang diin ang mataas na antas ng intensity nito at hinahilin tulad ito sa isang playoff match. At ipinahayag ang kanyang pasasalamat para sa mga fans sa arena. Bukod dito, nag-ambag si Dario Saric ng 20 puntos at nagtala si Chris Paul ng 13 assists na walang turnovers, na tumulong sa Golden State Warriors na mapabuti ang kanilang talaan sa 5-1. Mahalagang tandaan na si Shai Gilgeous-Alexander ay hindi nakapaglaro dahil sa kanyang sprained na kaliwang tuhod. Pinalawak ni Stephen Curry ang lamang ng Warriors ng kanyang no-look lob kay Gary Payton II at tumira ng 6 na 3-pointers na nagdala ng 69-67 na lamang sa halftime. Nakatay ang laro sa 106 papasok sa ika-4 na quarter. Ang clutch 3-pointer at free throw ni Isaiah Joe ay nagdala sa Thunder sa unahan. Bagamat lumapit ang Oklahoma City, hindi sila nagtagumpay. Kinilala ni Josh Giddey ang kanilang pagsusumikap. Sinabi niyang binigyan nila ang kanilang sarili ng sapat na mga pagkakataon upang manalo ng laro, ngunit kinakailangan nilang mag-perform ng mas mahusay pa sa mga huling sandali. Ang Golden State Warriors ay nag-secure ng kanilang pangalawang sunod na last second tagumpay, kasunod ng game winner ni Klay Thompson laban sa Sacramento noong Miyerkules.
Ano ang inyong masasabi tungkol dito mga kaibigan? Comment down below sa inyong mga opinyon. And the only thing I know is to love